Isang kaganapan na yumanig sa buong Germany. Ang di inaasahang paglalakbay ng mga elitista sa Pilipinas. Isang pangyayaring talagang nakagugulat ang nagaganap na umabot sa punto na naalarma mismo ang gobyerno ng Germany. Agad silang bumalangkas ng isang emergency situation report. Isang grupo ng mga matatandang super rich na Aleman na sanay magbakasyon sa Switzerland at France sa buong buhay nila ay biglang sabay-sabay na nag-uunahan sa pagbili ng mga flight ticket papuntang Pilipinas at libo-libo sila. Ang mga nangyari pagtapak pa lang nila sa lupain ng Pilipinas ay yumanig sa buong lipunang Aleman. Ang kuwentong ito ay hango sa isang tunay na pangyayari. Kabanata, ang kolektibong pagkagulo sa lumang mundo, tagsibol ng 2025, sa Berlin, Germany. Si Klaus, isang veteranong empleyado sa isang high-end na travel agency, ay nasaksihan ng pinakakakaibang pangyayari sa kanyang buong karera. Ang mga kliyente niya ay karaniwang mga matatandang nasa tuktok ng lipunan ng Germany, mga nakatira sa mga mansyon sa Swiss Alps o naglalayag sa Mediterranean sakay ng kanilang mga pribadong yate. Ngunit ngayong tagsibol, tila sila sinapian at sabay-sabay na nagtatanong tungkol sa mga flight papuntang Pilipinas. Sa simula, inakala ni Klaus na marahil ay may sumikat na namang Pilipinong teleserye o pagkain. Ngunit hindi pala ganoon. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Isang 72 taong gulang na respetadong retiradong ministro ang seryosong nagsabi sa telepono, "Klaus, gusto kong pumunta sa Maynila para maranasan ang kanilang MRT system." "Ang MRT? Ano raw?" May iba namang nagsabi, "Ayoko sa mga Michelin restaurant. Narinig ko na mayroon silang tradisyonal na mga night market na mas masigla." Ang mas nakagugulat ay sa loob lamang ng 1 o 2 araw, dumagsa ang 12 ng ganitong kakaibang kahilingan. Paulit-ulit nilang binabanggit ang isang salita, kumpirmahin. Gusto nilang personal na makita kung gaano kaorganisado at kaaasahan ang lipunan ng Pilipinas. Malinaw na hindi ito isang ordinaryong bakasyon. Ito ay isang organisadong paglalakbay para sa pananaliksik at pag-aaral ng lipunan. Si Friedrich Schmid, isang dating ministro ng pananalapi ng Germany, ay nagsabi sa isang panayam sa Der Spiegel, "Araw-araw, ibinabalita ng media sa Germany kung gaano kahusay ang sistema ng lipunan sa Pilipinas. Sawa na ako. Kailangan kong personal na makita kung totoong ang ganoon ito kahimala." Ang kanyang mga kaibigan ay may parehong saloobin. Mga bigating bangkero, mga higante sa industriya ng pagmamanupaktura, at mga propesor mula sa mga nangungunang universidad ay nagsimulang lihim na magplano ng kanilang paglipad patungong Pilipinas. Lahat ng high-end travel agency sa Berlin ay nagulantang. Sa dinami-dami ng taon nila sa industriya, ngayon lang sila nakatanggap ng ganito karaming kakatuwang tanong. Hindi nila maintindihan kung bakit ang mga bilyonaryong ito ay ayaw ng pribadong jet o mararangyang hotel, at sa halip ay nais maranasan ng pampublikong bus, MRT at mga ordinaryong ospital. Sa huli, wala silang nagawa kundi ang magdisenyo ng isang pangkaraniwang mamamayan na itineraryo, isang bagay na hindi nila kailanman inisip na gagawin. Ang mas nakakagulat, ang edad ng grupong ito ay karaniwang nasa 60 hanggang 80 taong gulang. Sila ang mga pinakarespetadong tao sa lipunan ng Germany. Ang kanilang biglaang interes sa isang maliit na kapuluan sa Asya ay nagsimulang makuha ang atensyon ng matataas na opisyal ng gobyerno ng Germany. Pakiramdam nila, ang sabay-sabay na pagpunta ng mga bigating ito sa Pilipinas ay hindi lamang para sa turismo. Lihim na nakipag-ugnayan ng German Foreign Ministry sa Embahada ng Pilipinas upang alamin kung ano talaga ang nangyayari. Kabanata 2. Ang bagyong dala ng isang dokumentaryo. Ang pinagmulan ng lahat ng ito ay isang dokumentaryo tungkol sa Pilipinas na ipinalabas ng German Public Television na ARD. Ang pamagat ng dokumentaryo ay Ang Himala ng Asya, ang sistema ng lipunang Pilipino. Naging viral ito sa mga mayayamang bilog sa Germany at nagsilbing mitsa na nagpaalab sa kanilang pagnanais na personal itong makita. Partikular na nakakuha ng pansin ang tinalakay sa dokumentaryo tungkol sa kahusayan ng e-governance at serbisyong medikal ng Pilipinas. Ang mga Aleman na nakapanood nito ay lubos na namangha. Ayon sa dokumentaryo, ang Pilipinas ay hindi lamang isang powerhouse sa teknolohiya, kundi ang buong lipunan nito ay gumagana ng mas mahusay pa kaysa sa Germany. Lalo na noong pandemya ng 2020, ang sistema ng pagtugon ng Pilipinas, kasama ang napakabilis na paggawa ng desisyon, ay direktang tumama sa puso ng mga Aleman na intelektual na laging ipinagmamalaki ang kanilang pagiging mahigpit at epesyente. Imposible.
Ito ay tiyak na pinalaking propaganda. Ito ang kanilang unang reaksyon, kaya't nagpa siya silang lumipad mismo para makita ng kanilang sariling mga mata. Ang industriya ng turismo sa Germany ay biglang nagimbal. Sa loob lamang ng isang linggo, ang mga high-end na booking papuntang Pilipinas ay tumaas ng higit sa 300%. Ang mas nakakagulat, ang mga nag-book ay halos ang nasa top 0.1% ng lipunang Aleman. Ang sino mang pangalan sa listahan ay sapat na para maging headline sa balita sa Germany. 12 chairman ng mga multinational na korporasyon, 8 chairman ng mga bangko at mga dating CEO ng BMW at Mercedes-Benz ay kasama lahat. Ang kanilang average na edad ay 72. Marami sa kanila ay hindi pa nakakatapak sa Asia sa buong buhay nila. Ang pinakakakaiba ay ang kanilang mga travel request. Ayaw nila ng pribadong jet. Gusto nilang sumakay sa economy class ng regular na flight. Ang hotel ay dapat mid-range na business type. Hindi man lang nila tiningnan ng mga 5-star luxury suites. Ang kanilang itineraryo ay mas kakaiba. Wala silang interes sa Palawan o Boracay. Ang gusto nilang puntahan ay mga istasyon ng MRT, pampublikong pamilihan, ordinaryong ospital, at mga tanggapan ng gobyerno. Isang dating ministro, ang direktang nagsabi na gusto niyang pumunta sa Manila City Hall para makita kung paano sila nagsisilbi sa mga mamamayan. Ang mga travel agency sa Germany ay gulong-gulo sa mga kahilingang ito. Ang tanggapan ng Department of Tourism sa Germany ay tulala rin. Karaniwan, halos 20,000 Aleman na turista lang ang dumarating sa isang taon. Ngayon, sa loob ng isang buwan, halos 10,000 high-end na booking ang pumasok at hindi man lang sila interesado sa mga tanawin. Naging lubos na alerto rin ng gobyerno ng Germany. Ang sabay-sabay na pag-alis ng ganito karaming maimpluwensyang tao ay may malaking pampulitikang implikasyon. Malinaw na ang kanilang layunin ay ikumpara ang Pilipinas sa Germany. Isang dating ministro ng ekonomiya ang sarkastikong nagsabi sa isang panayam sa Der Spiegel. Nakakita ako ng isang ulat na nagsasabing ang e-governance ng Pilipinas ay 10 taon na mas advanced kaysa sa Germany. Kailangan kong personal na i-verify iyan. Ang isang malaking paghaharap sa pagitan ng lumang Europa at bagong Asya ay opisyal nang nagsimula. Kabanata? Ang unang sampal sa paliparan. Sa sandaling tumapak ang mga nasa pinakamataas na antas ng lipunang Aleman sa lupain ng Pilipinas, nagsimulang gumuho ang kanilang pananaw sa mundo. Para sa grupong ito, nasanay sa hirap na dulot ng mga paliparan sa Berlin mahabang pila, welga at kaguluhan ng Ninoy Aquino International Airport ay parang galing sa ibang planeta. Mula sa pagbaba sa eroplano hanggang sa paglabas ng gate, wala pang 5 minuto. Ang kanilang pagkasuperior bilang Aleman ay nagsimulang magkaroon ng unang lamat. Abril 15, 2025 ng hapon. Isang flight ng Lufthansa ang lumapag sa NAIA. Lula nito ang unang batch ng 42 na nangungunang mayayaman at dating opisyal na Aleman. Pagbukas pa lang ng pinto ng eroplano, nagbago na ang kanilang mga ekspresyon. Pagpasok nila sa terminal, ang lahat ng nakita nila ay lampas sa kanilang imahinasyon. Mga salaming bintana mula sa sahig hanggang kisame, sahig na sobrang kintab na parang salamin at isang disenyo na simple ngunit elegante. Si Hans Müller, dating ministro ng ekonomiya ng Germany, ay natigilan at lumingalinga. Bigla niyang naalala ang Berlin-Brandenburg Airport. Isang proyekto na inabot ng halos 10 taon bago matapos at puno ng iba't ibang problema. Ang masakit na alaala ng 5 taong pagtitiis ay bumalik. Ngunit ang NAIA ay ibang-iba. Ang lahat ay napakakinis na halos hindi ka panipaniwala. Papunta sa immigration, naranasan nila ang kanilang unang matinding pagkabigla. Isang hanay ng mga automated e-gate ang maayos na nakalagay doon. Karamihan sa mga tao ay iskan lang ang kanilang mukha at pasaporte. At sa loob ng ilang segundo, tapos na. Ang teknolohiyang ito, na nasa limitadong pagsubok pa lang sa Germany, ay karaniwan na sa Pilipinas. Si Thomas Schneider, dating CEO ng BMW, ay natulala ng kalahating segundo sa harap ng automated gate bago napagtanto kung ano ang gagawin. Hindi niya napigilang purihin. Ang user interface ay napaka-friendly. Kahit ang isang dayuhan na hindi marunong magbasa ng Filipino ay madaling makakadaan. Napakakinis ng multi-language switching. Sa baggage carousel, dumating ang ikalawang sampal. Ipinapakita ng malaking screen sa real-time kung nasaan ang bawat bagahe. Ang carousel ay umiikot ng maayos. Sa Frankfurt Airport, ang mawala ng bagahe o maantala ng kalahating oras ay pangkaraniwan. Dito, hindi mo iyon maiisip. Ang pinakakakaiba ay ang mga staff sa airport. Ang serbisyo sa information desk. Ang mga staff na matatas mag-Ingles.
Ang janitor na agad-agad na nagpupunas ng sahig sa bawat daanan mo. Ang ganitong antas ng serbisyo ay halos wala na sa mga paliparan sa Germany. Libreng wifi kahit saan, mga charging station at mga waiting area lahat ay kumpleto. Si Peter Wagner, dating chairman ng German Banking Association, ay bumulong sa katabi. Sigurado ba tayong nasa Asia pa tayo? Ang infrastruktura at kahusayan sa operasyon na ito ay ilang milya ang layo sa mga nangungunang paliparan sa Europa. Habang naglalakad sila patungo sa airport shuttle, dumating ang ikatlong sampal. Ang mga escalator at elevator ay maayos at walang katapusan. Lahat ng pasilidad ay parang bagong-bago at malinis. Ang mga signage ay madaling maintindihan sa isang tingin lang. Pagdating sa terminal ng bus, ang sasakyan ay dumating ng eksakto sa oras. Ang loob ng bus ay mas moderno pa kaysa sa high-speed train ng Germany. Maluwag at halos walang ingay. Sa loob lamang ng 5 minuto, ang mga stereotype na mga alimang ito tungkol sa Pilipinas ay ganap na nadurog. Ang mga salitang developing country ay tuluyan ng naglaho sa kanilang isipan. Ang nakita nila ay isang sistema na sa lahat ng aspeto ay higit na nakalalamang sa Germany. At ang tunay na pagkabigla ay nagsisimula pa lamang. Kabanata 4, ang dimensional na atake ng kaayusan. Ang ipinagmamalaking kultura ng disiplina sa mga otoban ng Germany ay biglang naglaho sa harap ng trapiko sa Maynila. Mula sa airport, pagsampa nila sa expressway, isang panibagong alon ng pagkabigla ang sumalubong sa mga bigating Aleman na ito. Ang sitwasyon sa kalsada ng Pilipinas ay hindi tumutugma sa kanilang imahe ng Asya. Pagpasok sa Bonifacio Global City, ang mga matatayog na gusali at maayos na komunidad ay abot tanaw. Ang mas nakamamangha sa gitna ng mga malalaking komunidad na ito, ang mga parke at luntiang espasyo ay maayos na pinlano. Si Dietmar, dating CEO ng Mercedes-Benz, ay napasigaw habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang laki ng mga komunidad na ito ay hindi ka panipaniwala. Isang malaking komunidad na tinitirhan ng libu-libong tao ay itinayo bilang isang kumpletong maliit na lungsod. Mga mall, paaralan, ospital, parke lahat ay ilang minuto lang ang layo kung lalakarin. Ito ang tunay na world-class urban planning. Nang ibinaling nila ang kanilang tingin sa kalsada, isa pang pagkabigla ang naghihintay sa kanila. Ang daloy ng trapiko ay napakabigat, ngunit ang daloy ay nakakagulat na maayos. Ang antas ng kaayusan na ito ay hindi maikukumpara kahit sa mga otoban ng Germany. Ang paglipat ng lane ay maayos, at ang kahusayan ng mga traffic light ay kahanga-hanga. Ang pinakamahusay ay ang mga pampublikong bus at pribadong sasakyan ay hindi nagkakasagabal. Ang mga bus lane ay malinaw na minarkahan at walang nangangahas na gamitin ito. Ang mga bus ay dumarating sa istasyon sa eksaktong oras. Si Klaus Hartmann, dating ministro ng transportasyon ng Germany, ay bumulong. Kahit tayo ay hindi nakagawa ng ganito kahusay na sistema ng bus. Sumagot si Peter Wagner, dating chairman ng Banking Association, sa ganito kataas na population density ng Maynila. Isang himala na mapanatili ang ganitong kaayusan sa trapiko. Ang Berlin at Hamburg ay paralisado tuwing rush hour. Ang Maynila ay nasa ibang antas. Ang tanawin sa mga istasyon ng MRT at bus ay muling nagpatulala sa mga Aleman. Ang mga mamamayan ay kusang pumipila ng paisa-isa. Pagdating ng sasakyan, maayos silang sumasakay. Ang mga bababa ay kusang binibigyan ng daan. Ang ganitong antas ng urbanidad ay maituturing na nasa tuktok kahit sa Germany. Ang pinakanakahanga ay ang disenyo ng mga kalsada na nakasentro sa mga pedestrian. Bawat pedestrian lane ay may voice prompt, espesyal na para sa mga may kapansanan sa paningin. Ang mga pasilidad para sa mga may kapansanan ay mas detalyado at kumpleto pa kaysa sa Germany. Sa loob ng 1 oras na biyahe mula sa airport patungo sa hotel, ang pananaw ng mga nangungunang elitista ng Germany tungkol sa Pilipinas ay ganap na nagbago. Sa wakas ay inamin nila na hindi lamang ang ekonomiya ng Pilipinas ang malakas, kundi pati na rin ang kanilang urban planning, sistema ng transportasyon at ang urbanidad ng mga mamamayan ay higit na nakalalamang sa Germany. Kabanata 10, ang MRT na ganap na dumurog sa pagmamalaki ng Germany. Ang bagay na pinakaipinagmamalaki ng mga Aleman ay ganap na gumuho. Para sa mga taong ito na laging biktima ng sirang pasilidad, mabahong amoy at palaging nagwewelgang Berlin U-Bahn, ang pagsakay nila sa MRT ng Maynila ay isang direktang sampal sa kanilang pagkatao. Ika. 9 ng umaga kinabukasan, personal na sinubukan ng grupo ng mga mayamang Aleman ng MRT sa Ayala Station. Karamihan sa kanila
ay puro private car o private jet lang ang sinasakyan sa buong buhay nila. Ang MRT ay isang bagong karanasan para sa kanila. Ngunit nanaig ang kanilang kuryosidad. Gusto nilang personal na makita kung gaano kahusay ang pampublikong transportasyon ng Pilipinas. Pagpasok pa lang sa istasyon, dumating na ang unang sorpresa. Ang mga escalator ay mahahaba at ang buong lugar ay napakalinis na parang bago. Ito ay malayong malayo sa madilim, mamasa-masa at puno ng graffiti ng mga istasyon sa Berlin. Si Ingrid Müller, dating ministro ng Ugnayang Panlipunan ng Germany, ay hindi napigilang purihin pagdating sa platform. Ang mga ilaw ay kasing liwanag ng araw at ang sahig ay makintab na parang salamin. Ang pinakamahusay ay ang navigation system. Ipinapakita ng mga electronic screen sa Filipino, Ingles at Hapon kung ilang segundo na lang bago dumating ang susunod na tren. Sa Germany, ang mga tren ay laging huli o nakakansela. Dito, ito ay kasing tumpak ng isang alarm clock. Ang mga dilaw na linyang iginuhit sa platform ay nagpamangha rin sa mga Aleman. Ang mga tao ay kusang loob na nakatayo sa likod ng linya at pumipila. Pagdating ng tren, automatiko silang gumigilid para bigyan daan ng mga bababa. Ang kaayusang ito ay isang huwaran kahit sa Germany. Pagdating ng tren, dumating ang ikalawang sampal. Ang panlabas na anyo ng tren ay mas moderno pa kaysa sa pinakabagong subway ng Germany. Pagbukas ng pinto, ang loob ay maliwanag, maluwag at komportable. Ang mga upuan ay maayos na nakaayos at ang mga priority seat ay malinaw na minarkahan. Ang mga kabataan ay agad na nag-aalok ng kanilang upuan sa mga matatanda. Si Thomas Schneider, dating CEO ng BMW, ay humanga sa kalinisan ng bagon. Wala kang makikitang kahit isang pirasong papel sa sahig. Ang mga upuan ay parang bago. Ang graffiti at pinsala na karaniwan sa Berlin U-Bahn ay wala dito. Ang pinaka nakahanga ay ang urbanidad ng mga pasahero. Lahat ay mahina kung mag-usap. Walang sumisigaw sa telepono. Karamihan ay tahimik na nag-i-scroll sa kanilang mga telepono o nagbabasa. Walang kumakain, walang nag-iingay, at walang nakakaistorbo sa iba. Ang ganitong antas ng sibilisasyon ay bihira na kahit sa malalaking lungsod sa Germany. Sa transfer station, dumating ang ikatlong sampal. Maraming linya ang nagsasalubong at ang istruktura ay komplikado. Ngunit ang mga signage ay madaling maintindihan at imposibleng maligaw. May mga karatula pa sa Aleman na napakatumpak. Ito ay mas maayos kaysa sa magulong transfer sa Frankfurt Central Station. Ang mga pasilidad sa loob ng istasyon ng MRT ay nagpagulat din sa mga Aleman. Ang mga banyo ay kasing linis ng sa isang 5-star hotel. May mga convenience store, parmasya at mga ATM. Natuklasan nila na ang mga istasyon ng MRT sa Maynila ay hindi lamang mga hub ng transportasyon, kundi sadyang idinisenyo bilang komportabling espasyo para sa pamumuhay. Si Hans Bayer, dating direktor ng German Railways, ay nagsabi sa kanyang mga kasamahan, ito ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon. Ito ay isang rurok na pagpapakita ng sibilisasyong panlipunan. Para sa kanya, ang sibilisasyon at urbanidad ng mga lokal na mamamayan ay mas kahanga-hanga kaysa sa infrastruktura mismo. Matapos ang isang oras na karanasan sa pagsakay, ang grupo ng mga Alemang ito ay tulala pa rin. Kailangan nilang harapin ang isang malupit na katotohanan. Ang pampublikong sistema ng transportasyon ng Germany, na dati nilang ipinagmamalaki bilang isa sa pinakamahusay sa mundo, ay nahuhuli ng malayo sa Pilipinas. Kabanata 6. Ang huling paghatol ng sistemang pangkalusugan. Ang pagmamalaki ng sistemang medikal ng Germany ay biglang gumuho, ganap na gumuho. Para sa mga bigating Aleman na ito, nasanay maghintay ng ilang araw o linggo para makakuha ng appointment sa isang espesyalista sa Germany, ang kanilang karanasan sa isang ospital sa Pilipinas ay isang dimensyonal na atake sa larangan ng medisina. Ang makumpleto ang lahat ng pagsusuri sa loob ng 2 oras ang kanilang pagkabigla ay hindi na mailarawan sa salita. Sa umaga ng ikatlong araw, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Isang miyembro ng grupo, si Rudolf, dating miyembro ng board ng German Federal Bank, ay biglang nakaramdam ng pagkahilo at paninikip ng dibdib. Ang 72 taong gulang na Ginoo ay may alta presyon at diabetes, kaya lahat ay nag-alala. Agad siyang dinala ng tour guide sa St. Luke's Medical Center. Habang papunta sa emergency room, kinakabahan ng mga Aleman. Nag-aalala sila kung ang isang dayuhan ay makakatanggap ng maayos na paggamot sa isang ospital sa Pilipinas. Ngunit mula sa sandaling tumapak sila sa ospital, ang kanilang pananaw ay ganap na nabago.
Unang sorpresa, walang hadlang sa wika. Ang staff sa reception ay matatas mag-Ingles at agad na nag-ayos ng isang German-speaking na interpreter. Sa Germany, kailangan mong mag-book ng interpreter ilang araw bago. Sa Pilipinas, ito ay agad na nalutas. Ikalawang sorpresa, bilis at kahusayan. Ang proseso ng pagpaparehistro ay napakabilis na nagduda sila sa kanilang nakikita. Pag-input ng impormasyon, pagkumpirma ng insurance, at pag-schedule sa doktor lahat ay natapos sa loob ng wala pang 10 minuto. Sa Germany, ang pag-verify pa lang ng insurance ay aabuti na ng 1 oras. Ang kahusayan ng kanilang sistema ng computer ay wala sa parehong antas ng Germany. Ikatlong sorpresa, ang komportableng kapaligiran. Ang waiting area ay nagbigay sa kanila ng ikalawang sampal. Kahit sa emergency room, ito ay kasing komportable ng lobby ng isang 5-star hotel. Malinis na upuan, malambot na ilaw at tahimik na kapaligiran. Malayong malayo sa masikip at maingay na emergency room sa Germany. Ika-4 na sampal, ang bilis ng mga pagsusuri. ECG, chest x-ray, blood test at CT scan, lahat ay natapos sa loob ng 1 oras. Sa Germany, ang pagpila pa lang para sa isang CT scan ay aabuti na ng ilang linggo. Dito, ang mga resulta ay agad na lumabas. Si Maria Schmidt, dating Deputy Minister of Health ng Germany, ay bumulong sa isang kasamahan. Ito ay hindi na serbisyong medikal. Ito ay isang revolusyong medikal. Kahit ang pinakamahusay na universidad na ospital sa Germany ay hindi kayang gawin ito ng ganito kabilis. Ika-5 sampal, ang kalidad ng serbisyo. Ang kabaitan ng mga medical staff ay nagpatulala sa mga Aleman. Ang mga nurse ay napakamaalaga. Palaging sinusubaybayan ang kalagayan ng pasyente. Anumang tanong ng pamilya ay matyaga nilang sinasagot. Ito ay ganap na kabaligtaran ng malamig at transaksyonal na pakikitungo sa mga ospital sa Germany. Huling sampal, ang gastos. Ang resulta ng pagsusuri ay walang malubhang problema. Nang magbayad sila, muli silang nagulat. Ang bayad sa emergency room, kasama ang lahat ng pagsusuri at gamot, ay halos 1/10 lamang ng gasto sa Germany. Ngayon, sila ay ganap na sumuko. Sa accessibility ng pangangalagang pangkalusugan, ang Pilipinas ay ilang milya ang layo sa Germany. Pag-alis nila sa ospital, lahat ng mga bigating Aleman ay tahimik. Mula sa pagpaparehistro hanggang sa paglabas, 2 oras lamang ang lumipas. Ang bilis na ito ay hindi maiisip sa Germany. Si Peter Rosenberg, dating Pangulo ng German Health Insurance Federation, ay nagsabi sa kanyang mga kasamahan, ang sistemang pangkalusugan ng Pilipinas ang dapat maging huwaran para sa Germany. Kabanata 7. Ang huling paghatol sa buong Germany. Nang bumalik sa bansa ang grupong ito ng mga nangungunang elitista ng Germany, nagsimulang umalingaw-ngaw ang kanilang mga karanasan at ang buong lipunang Aleman ay sumabog. Ang mga bigating ito, na karaniwang sumasamba sa Germany first, ay sabay-sabay na pumupuri sa Pilipinas. Lumaki ng lumaki ang issue, hanggang sa napilitan ng gobyerno ng Germany na magsulat ng isang emergency report. Unang bahagi ng Mayo 2025, ang mga elitistang Aleman na bumisita sa Pilipinas ay bumalik sa Berlin. Mula sa sandaling bumaba sila sa eroplano, iba na ang kanilang mga ekspresyon. Ang mga taong ito, na dating naniniwala sa Eurocentrism, ay ganap na nabago ang pananaw. Ang unang bomba ay pinasabog ni Friedrich, ang dating ministro ng pananalapi, sa isang political gathering sa Berlin. Hayagan niyang sinabi, ang digital na pamahalaan ng Pilipinas ay hindi bababa sa 10 taon na mas advanced kaysa sa Germany. Ang mundo ng politika sa Germany ay biglang nagulo. Ang mga salitang ito ay nagmula sa isang tao, na dati ay pinakamalakas sumigaw ng Germany is the best. Ang media sa Germany ay nagwala. Ang front page ng Bild ay sumigaw, MGA elitistang Aleman, namangha sa Pilipinas. Naglabas ng malalim na ulat ang Der Spiegel. MGA leader ng Germany, natuto mula sa Asya. Sinuri ng Frankfurter Allgemeine Zeitung ang modelong Pilipino. Ang ikalawang alon ng pagkabigla ay nagmula sa industriya ng sasakyan. Si Thomas Schneider, dating CEO ng BMW, ay hayagang nagsabi sa isang pagpupulong ng mga ehekutibo ng kotse, ang pampublikong transportasyon ng Pilipinas ay mas epesyente kaysa sa mga otoban ng Germany. Ang pagmamalaki ng kaharian ng sasakyan ng Germany ay nadurog sa isang iglap. Para sa mga business tycoon na araw-araw na naiipit sa trapiko sa Frankfurt at Munich,
Ito ay isang nakamamatay na suntok. Ang medikal na komunidad ay lalong nagimbal. Si Maria Schmidt, dating Deputy Minister of Health, ay walang tigil na pinuri ang sistemang medikal ng Pilipinas sa isang kumperensya ng mga doktor. Ibinunyag niya na sa Germany. Kailangan mong maghintay ng 3 linggo para sa isang CT scan, ngunit sa Pilipinas, ang buong set ng pagsusuri ay natapos sa loob ng 2 oras. Ang medikal na komunidad sa Germany ay biglang nasiraan ng loob at nagsimulang magsagawa ng kolektibong pagninilay-nilay. Kabanata 8. Isang pambansang pagkawasak ng depensa. Hindi na nakatiis ang gobyerno ng Germany. Habang sunod-sunod na pumupuri sa Pilipinas ang mga maimpluwensyang tao sa lipunan, lumaki ng lumaki ang issue. Ang Foreign Ministry at Ministry of Economy ay agarang nagbuo ng isang emergency task force. Ang misyon, pag-aralan ng lubusan ng sistema ng lipunan ng Pilipinas para malaman kung ano ang maaaring kopyahin ng Germany. Sa Bundestag Parlamento ng Germany, dumagsa ang mga tanong tungkol sa Pilipinas. Araw-araw, tinatanong ng oposisyon ng gobyerno. Ilang taon na tayong nahuhuli sa Pilipinas sa digitalization. Nagmadali rin ang naghaharing partido at humiling na agad na dalhin ang karanasang Pilipino sa Germany. Ang Berlin Parliament ay nagkagulo dahil sa Philippine Fever. Ang reaksyon ng mga ordinaryong Aleman ay napakalakas din. Ang mga personal na karanasan ng mga bigating ito ay walang tigil na ibinabalita ng media. Bilang resulta, ang mga mamamayan ay naging interesado rin sa Pilipinas. Ang enrollment sa mga klase ng wikang Filipino sa Berlin at Munich ay biglang tumaas ng 10 beses. Ang mga booking para sa mga flight at hotel papuntang Pilipinas ay tumaas ng 500% kumpara sa nakaraang taon. Ang huling konklusyon ng gobyerno ng Germany ay mas nakakagulat. Ang 200 bahinang emergency report na isinulat ng Ministry of Economy at Foreign Ministry ay may pamagat na ang karanasan sa Pilipinas, ang pagguho ng pananaw ng mga elitistang Aleman at ang epekto nito sa lipunan. Direktang sinabi sa ulat, ang Pilipinas ay hindi lamang isang rehiyon sa Asya. Ito ay isang supermodelo na dapat pag-aralan ng may kababaang loob ng Germany. Ang pinakamatitinding pangungusap sa ulat ay malinaw na nagsasaad sa pagtatayo ng digital na pamahalaan, kahusayan ng pampublikong transportasyon at antas ng serbisyong medikal sa lahat ng mahalagang larangan. Ang Pilipinas ay ganap na nakalalamang sa Germany. Espesyal ding inirekomenda ng ulat na gawing huwaran ang Pilipinas sa aspeto ng urbanidad ng mamamayan at kaayusan ng lipunan. Tag-init ng 2025, personal na inaprubahan ng German Chancellor ang isang state visit sa Pilipinas. Hindi ito isang formalidad lamang, kundi isang seryosong paglalakbay para kopyahin ang kanilang mga pamamaraan. Ang delegasyon ay puno ng mga ministro at mga boss ng malalaking kumpanya. Isang grupo ng mga nangungunang elitista ng Germany na orihinal na naglakbay dala ang kuryosidad at kaunting kayabangan ay hindi sinasadyang nagpasimula ng isang malaking pagbabago sa pambansang patakaran na naging isang makasaysayang pangyayari. Ang isang kwento kung paano ang isang lumang Europa ay binigyan ng isang matinding aral ng isang bagong mundo. Isang kwento kung paano ang mga bagay na itinuturing nating pangkaraniwan sa ating pang-araw-araw na buhay ay isang malayong hinaharap sa mata ng iba.